Ginagawa mo ba ang lahat para sa iyong minamahal? Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magdinilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. John chapter 10, verses 11 to 18, and I read it for you. I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. The hired hand, who is not the shepherd and does not own the sheep, sees the wolf coming and leaves the sheep and runs away. And the wolf snatches them and scatters them. The hired hand runs away because a hired hand does not care for the sheep. I am the good shepherd. I know my own, and my own know me. Just as the Father knows me, and I know the Father, and I lay down my life for the sheep. I have other sheep that do not belong to this fold. I must bring them also, and they will listen to my voice. So there will be one flock, one shepherd. For this reason the Father loves me, because I lay down my life in order to take it up again. No one takes it from me, but I lay it down from my own accord. I have power to lay it down, and I have power to take it up again. I have received this command from my Father. Sa araw-araw na buhay, marami po tayong nakikitang simpleng kwento ng pagbibigay. Halimbawa po dyan, isang magulang na nagsasakripisyo para sa anak, kahit pagod na ay patuloy pa rin. Sa isang kaibigan na handang makinig kahit gabi na, kahit 10 oras na. Sa isang taong tumutulong kahit walang kapalit. Sa mga ganitong sitwasyon, nakikita po natin na ang tunay na pagmamahal ay hindi lamang sa salita. Ito ay handang magbigay, handang magsakripisyo. Sinabi ni Jesus, "Ako ang mabuting pastol." Ibinibigay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Hindi ito pangkaraniwang pagmamahal, sapagkat ito ay pagmamahal na handang umabot hanggang sa pag-aalay ng sarili. Ikinumpara ni Jesus ang mabuting pastol sa isang upahang tao. Ang upahan, kapag may panganib, tumatakas yan. Iniisip niya ang sarili niyang kaligtasan, ngunit ang mabuting pastol ay nananatili. Hindi niya iniiwan ang kanyang mga tupa kahit may banta, kahit may sakit, kahit mahirap na ang sitwasyon. Tayo ba'y tulad ng mabuting pastol o tulad ng upahan? Kapag maayos ang lahat, madaling magmahal, madaling maglingkod. Ngunit kapag may problema na, kapag may sakit, may alitan, may hirap, nandyan pa rin ba tayo? O umaalis tayo, umiiwas, tumatakbo palayo? Ang pagmamahal ng Diyos ay hindi pumipili. Inialok niya ang kanyang sarili para sa lahat. At bilang kanyang mga tagasunod, inaanyayahan tayong tularan ng ganitong uri ng pagmamahal. Isang pagmamahal na hindi umaalis at hindi sumusuko at hindi naghahanap ng kapalit. Sa ating pamilya, komunidad at mga relasyon, may mga pagkakataon na tayo ay tinatawagang maging pastol para sa iba. Maging pastol para mag-alaga, mag-aruga, magpatawad at manatili. Hindi po ito madali sa totoo lang, pero dito nasusukat ang tunay na pagmamahal. Tanungin natin ang ating sarili, pinapahalagahan ba natin ang buhay at ang kapwa? O pinipili natin ang sarili kapag mahirap na? Naway piliin nating manatili tulad ni Kristo na nananatili hanggang sa huli. Manalangin tayo. Panginoon, salamat sa iyong pagmamahal na handang mag-alay ng sarili para sa amin. Turuan mo akong magmahal tulad mo, hindi lamang sa mga pagkakataon na maayos ang lahat, magaan sa sandali, kundi lalo na sa oras ng paghihirap. Bigyan mo ako ng pusong handang manatili, maglingkod, at mag-alaga sa iba. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.